Hello, good morning sa inyo lahat. Kamusta po yung weekend niyo po? Hopefully, nakapag-enjoy po kayo with your family and nakapag-relax po kayo. Okay, ano po ba ang mensahe sa atin ng Diyos today sa Mass Today? So, let us discuss it and hopefully, may matutunan tayo lahat sabay-sabay. Okay, number one, our obedience in following the Word of God will define us. So, paano ba natin sinusunod ang utos ng Diyos or kung ano yung mga teachings ni God sa atin? Ah, ginagawa ba natin to araw-araw or kung kailan lang natin gusto or kung kailan lang natin trip? Ang message niya sa atin na unang-unang message niya sa atin, ang ating pagiging masunurin or obedient, ito magpapakita kung sino ba talaga tayo. Talaga ba tayo naniniwala sa Kanya? Or talaga bang gusto natin ginagawa natin? Kaya kung paano tayo sumusunod sa word ni God, talagang ipapakita yan kung sino talaga tayo or ano ba talaga tayo. Okay. Next is, our obedience is the foundation in our relationship with God. So, paano ba tayo sumusunod sa mga utos ng Diyos? Ito ang nagiging pundasyon kung ano yung ating relations natin sa Diyos. Marami taong mga nagsasabi na ganito sila or ganito sila ka faithful sa Diyos. Pero siguro kung makikita rin natin yung totoo nilang mga ugali or character, hindi naman totoo yung sinasabi nila. So, ang pinaka siguro practical na masasabi natin dito is actions will always speak louder than words. Uh, Obserbahan natin kung paano natin sinusunod yung word ni God or mga ibang tao dyan na sinasabi nilang baka Diyos sila pero hindi naman nila ginagawa kung ano yung utos ng Diyos. So kung ano pa rin yung actions natin, yun yung magpapakita kung anong ating relasyon sa Diyos. Pero syempre, ito rin yung ang foundation natin sa pakikipag-relasyon sa Kanya. So, how do I get closer to God? Like sabi nga doon sa picture. Siyempre, ang pinakamadali dyan is through prayers, pagsunod sa mga utos niya or sa mga teachings niya. Pakatlo, siyempre, kung paano tayo makipagkapwa-tao sa mga brothers and sisters natin. Kung paano natin sila tratuhin araw-araw, kung paano tayo mantrato ng ibang tao in our daily lives, at kung paano natin tratuhin yung mga taong, lalo na yung mga taong nahihirapan sa buhay or kung ano man yung kanilang estado sa buhay. Okay, the third and last is loving obedience to God binds us to Him. So, yung ating obedience kay God, talagang binabind niya tayo sa Kanya. Kasi, syempre, gusto naman ng Diyos na sundin natin kung ano yung mga utos niya eh. Pero in reality naman, hindi natin 100% na or hindi naman natin 100% nasusunod yung mga kanyang mga utos or sa word niya. Kaya gawin natin ang best natin kung paano natin may improve or kung paano natin mas masusunod yung mga teachings niya, yung mga utos niya, pati yung word niya. So, ayun talaga magbabind sa atin at yun ang magbibigay sa atin ng sinasabi ng obedience. Pero syempre yung obedience, hindi naman pwede siyang pilit or gusto lang natin sa ito sa number 3, loving obedience. Kumbaga, gusto natin ang ginagawa natin pagsunod sa Diyos. Love natin ang Diyos, kaya natin sinusunod siya. Hindi dahil natatakot tayo sa Kanya or dahil natatakot tayo mapunta sa impyerno. Ang pagiging obedient sa Kanya is dapat true loving or yung love natin sa Kanya. So with this, ito pong tatlong mensaheng na intindihan ko or nakuha ko for Mass today. And let's end with a simple prayer. In the name of the Father, of the Son, of the Spirit. Amen. Lord, I pray na sana po mas maging obedient po kami sa inyo at lahat po kami dito sa mundo na to ay matutong sundin po yung word nyo
yung mga gusto niyo ituro sa amin kahit na mahirap, lalo na sa mundo ngayon na medyo makamundo ng lahat ng mga tao. Ang mas importante ngayon sa mga tao sa mundo na ngayon is more on pera, fame, popularity. Sana po mas maging matapat po kami sa pagsunod po sa inyo and makita namin na ang word ninyo, yun po yung totoo. Hindi po yung mga promises ng worldly things sa mundo na to. Amen. In Father, Son, and Spirit. Amen. So, thank you po sa pakikinig po sa akin today and ingat po tayong lahat at enjoy po your day and this is the start of the week. So, have a great week this week and God bless you all. Thank you. Daily Thank You Prayer. Lord, thank you very much for all the blessings that you are giving us every day. Thank you for our food, safety, security, guidance, and all your blessings. Please avoid us getting sick from all illnesses and forgive us for all our sins. Lord, I pray that all our hopes and dreams will come true in your own time. Again, Lord, thank you for all the blessings that you have given us. Amen.